Good morning mga kapatid, diyan sa KYMC. Nais ko kayong bati ng happy year-end party sa inyong lahat na nandyan. Nawa maging matatag kayo, nawa maging malakas kayo gamit sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, di ba? Sa pamamagitan ng celebration na ito, ay makatulong ito para lalo pa kayong maging matatag, lalo pa kayong maging tunay na kapahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ngayong araw na ito, since di naman ganun ka-formal yung ating service na ito, which is focus ito sa inyo na mga nandyan, sa inyo na mga naglilingkod. So, nais ko lang maging simple para sa lahat yung ating mensahe ngayong araw na ito. And sa aklat ng Epeso, chapter 4, verse 15, nandyan yung ating babasahin. So kung meron kayong Biblia, ay tumayo pa rin tayo para kilalanin yung salita ng Panginoon sa aklat ng Epeso, chapter 4, verse 15 hanggang 16. Sabi dito sa verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkuli ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli dinadakila ka namin, Panginoon, sa araw na ito at patuloy naming inihiling ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Pang maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita, pang madakila ka, upang mapapurihan ka, upang maitaas ka, Panginoon, upang makilala ka pa namin sa aming buhay bilang ulo, Panginoon, ng iyong katawan, Panginoon, dito sa lupa na binubuo ng iyong simbahan, Panginoon. Kaming lahat, Panginoon, ay bahagi ng iyong katawan. At dahil dito, Panginoon, itinuturing namin, Panginoon, na ikaw ang umuhubog sa aming lahat. Ikaw ang nag-aayos sa aming lahat. Upang lahat kami, Panginoon, ay magkaugnay-ugnay sa pamamagitan mo. Maraming salamat, Panginoon, nawa sa araw na ito. Ikaw lang ang mapapurihan, ikaw lang maitaas, Ama, sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Hesus. Amen. So ngayong araw mga kapatid, nais kong ipaliwanag sa inyo itong aklat ng Epeso chapter 4 verse 15 to 16. Sabi niya sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa daw ng pag-ibig. So nagsasalita tayo ng katotohanan. Ibig sabihin, pag sinabing katotohanan, merong katapatan sa ating puso, merong pagsisisi, merong pag-amin, merong sincerity. Para maunawaan ninyo yan, di ba kapag yung isang taong nagrepent, when it comes to repentance, wala siyang naiisip na mali, di ba? Hindi siya nag-iisip ng masama. Ang iniisip niya lang yung kasalanang pinatawad sa kanya ng Panginoong Hesus. And at that moment of time, whatever he say, whatever he speaks with truth in love sa diwa ng pag-ibig. Meron kasing pamamaraan na nagsasalita tayo ng katotohanan pero hindi sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapag nakakaligtaan natin yung pagiging makasalanan na meron tayo, di ba? Let's say, halimbawa yung isang kapatid nagkasala sa kanyang kapatid at yung isang kapatid niya na ito hindi niya kayang patawarin yung kanyang kapatid na nagkasala sa kanya. Instead, using the truth against dun sa sin ng kapatid niya sa kanya, even though he brings the truth, that truth will cause that person to hurt his brother or
his sister. So, this truth does not matter or does not being spoken in love because the other person forget about how our Lord Jesus Christ, kung paano tayo man din ay pinatawad. Naalala niyo si Peter, tinanong niya si Jesus Christ, sabi niya, ilang beses kung patatawarin yung aking kapatid, sabi niya. Yung isa kong kapatid, sabi niya, nagkasala sa akin. Sabi ni Panginoong Jesus, di ba? 7 times 77, di ba? It means completion, perfection, until the hatred, until the vengeance will completely vanish away. Paano ka magpapatawad na mawawala yung galit mo dun sa tao? Paano ka magpapatawad na mawawala yung revenge mo dun sa tao? Even though you carry the truth, ikaw yung naagarbyado, saka yun nagkasala yung tao, even though you know you have that truth in you, it will not matter unless you bring it, you will use it or you will speak it in love. Nakikita ninyo? Minsan kahit marami tayong knowledge sa isip natin, marami tayong alam na tama sa isip natin, if we don't know how to speak it in love, it will not matter. It will not strengthen your fellow brothers and sisters if you will not speak it in love. And the way you will speak it in love is in the same way when you have repented, when you have been forgiven sa ating Panginoong Jesucristo. You will realize na ikaw mismo marami kang pagsisising kailangan gawin sa buhay mo. Ikaw mismo sa sarili mo maraming kasalanan na kailangan hihingi mo ng tawad sa Panginoon. Di ba? So that is how what is said here, yung sinabi dito, but speaking the truth in love. Napakasimpuling word. Then sabi niya, we will all, or sa pahalip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat, sabi niya, maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Ano naman ang ibig sabihin nito? Kung si Kristo yung ulo nating lahat, ibig sabihin lahat ng parte ng katawan na unti-unting nabubuo mula kay Jesucristo na ating ulo ay nagmula sa Kanya, nahubog sa Kanya. Nakukuha ninyo? Parang hindi ka pwedeng maging kamay kung hindi ka nagmula sa ulo. Hindi ka pwedeng maging kabilang kamay kung hindi ka nagmula sa ulo. Hindi ka pwedeng maging paa, hindi ka pwedeng maging katawan. Kung hindi mo ina-acknowledge na nakadugtong ka, nagmula ka dun sa ulo. Ang ginamit niyang term dito, kasukasuhan, di ba? Mga ligaments. Ibig sabihin, yung maliliit na fiber ng muscles at bawat ugat na umusbong mula dun sa ulo at upang mabuo yung katawan, ikaw yon. Ganun ka nabuo. Kaya sabi niya, tayo'y dapat maging lubos na katulad nung ulo, which is si Kristo, na ulo nating lahat. Tayo'y maging dapat lubos na kagaya nung ulo, dahil doon nabubuhay yung lahat. Yun ang nagiging dahilan kung bakit nagdudugtong-dugtong yung bawat bahagi ng katawan. Nakuha ninyo? Yung point ko dito is, yung pagkakatugtong mo dun sa katawan, yung pagkakadugtong natin dun sa katawan, ay dahil, kumbaga, nagkakaroon ka ng purpose, nagkakaroon ka ng bahagi, nagkakaroon ka ng connection dun sa katawan dahil nagmula ka dun sa ulo. Nakikita ba ninyo? Nagkakaroon ka ng nandyan ka. Nandyan ka kasi yung ulo yung nag-design sa'yo para mag-serve ka ng purpose na i-connect mo yung
ibang parte sa kabilang parte. Nakukuha ninyo? Kung hindi ka hinubog ng ulo, hindi mo magagampanan yung pagkakonekta mo sa ibang parte, papuntungo sa ibang parte. Kung mga muscle yan, magiging yung muscle, kung kumbaga sa muscle, ikaw yung wala kang hinahawakan. Di ba yung muscle, dugtong-dugtong yan sa buong katawan. Kaya nga nakakapagbuhat ka, nakakapaghila ka ng mga bagay. Kasi yung bawat fiber ng muscle, yung bawat ligaments, nagtutulungan at nagdi-distribute nung stress, nagdi-distribute nung force, nagdi-distribute nung load, yung bigat ng pasan-pasan ng lahat, nagiging contributor ka doon. Di ba? Ibig sabihin, yung ulo nating lahat, si Jesucristo, ay hinubog tayong lahat para magkaroon ng purpose at dalhin at pasanin yung daladala ng bawat isa upang gumaan. May tinatawag na growth. Sabi niya sa English, we will in all things grow up into Christ, who is the head. But speaking the truth in love, we will in all things grow up into Christ. We will grow up. Ibig sabihin, itong mga muscles na ito nag-grow. Itong pagkakabahagi ng katawan na yan nag-grow. Itong pagkakabahagi ng katawan ni Kristo nag-grow. Bawat sa isa sa inyo na nandyan nag-grow. May growth na kinakaharap. And yung mga growth ninyo dapat nagiging dahilan upang maging konektado kayo sa isa't isa, upang mas maging malakas kayo sa isa't isa. Di ba nga, kung nakaka-experience kayo ng mga taong nagdi-gym or nagpapalaki ng muscle, ang way para mapalaki mo at mapatatag yung muscle mo is kailangan dumadaan niya ng mga stress, nai-strain siya. Sa tamang pagsubok, hindi naman sobra to the point na mapapatid, yung tamang pagbubuhat, nai-stress yung muscle, and when it comes na na-stress yung muscle, mag-uumpisa ulit siyang mag-grow. At pag nag-grow siya ulit, mas tumitibay siya, mas tumitibay sila, mas nagiging konektado sila ng mabuting lahat. And this is how the body of our Lord Jesus Christ, which is the church, is being described. Kaya gusto kong makita sa inyo ngayon dito sa message na ito, dito sa year-end celebration na ito, ano na nangyari sa inyo buong 2025? Ano na nangyari sa inyo buong 2024? Ano nangyari sa inyo from the time past na nanampalataya kayo sa Panginoon, and now, how do you see yourself growing in the Lord? And that growth, is it, di ba, parang nagiging mas malakas ba kayo ngayon? Or your growth separate you from God's body? Your growth is not being used for the strengthening of the body. Di ba? Try mo yung kamay, tanggalan mo ng mga muscles, tingin nyo makakapagbuhat pa yan ng mabigat. You know, maraming way na nag-grow tayo sa panahon ngayon. Maraming times na, o lalo na sa edad ninyo ngayon, mga kabataan dati, ngayon may mga pamilya na, yung iba malapit na mag-asawa, yung iba malapit na mag-graduate ng college, and there's growth, di ba? There's growth. And when it comes to growth, alam ninyo, minsan nag-aagawan yung sa sanlibutan at saka sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ninyo yan. Nakikita ninyo yan sa araw-araw na buhay. Yung mga tao, alam naman natin na almost 90% ng ating time sa linggo-linggo, 90% ng ating days sa linggo-linggo, hindi naman natin sa Panginoon binibigay yan. Madalas binibigay natin yan sa trabaho, sa eskwelahan, sa mga bagay na kahit papaano ma-relax man yung isip natin sa pagod ng pagtatrabaho, sa pagod ng pag-aaral, sa mga leisure, entertainment, kung ano-ano pa. But yeah, most of the time, it's not about being part of the body of Christ, holding on to the ministry of Christ, to the will of God, but only for the purpose of
living, di ba? Para sa purpose ng pagiging pamumuhay. Kaya, it is a challenge, di ba, sa mga mananampalataya ngayon. Para mong tinanggalan ng muscle, and when it comes to ministry, sometimes ministry also affects your growth in a normal life. Diba? Parang hindi na nag-fit sa'yo kung nasaan ka ngayon. Hindi na nag-fit sa'yo yung meron ka dati sa simbahan. Sabi niya dito, sa pamamagitan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan, yung mga ligaments nga na nabanggit ko kanina, ay magiging isang katawan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung katawan nito ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, and there it serves a purpose for the will of God. Sabi ko nga kanina, speaking the truth in love. It means in all manner, in all situations na magkakasama yung mga magkakapatid, in all tribulations, in all persecutions, in all struggles, in all hardship, pinapatatag yung buong katawan ng mga pagsubok na yun. Nai-strengthen yung buong katawan dahil sabay-sabay nilang binubuhat yung mga pagsubok. And that strength is called love. That strength is called love. Tinatawag yun na pag-ibig. Sabi niya, sa pamamagitan ni Jesus, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan ay magiging isang katawan. Diba? Nagmula sa ulo, nagdugtong-dugtong yung mga ligaments, which is yung mga bawat bahagi ng katawan, mga mananampalataya. At pag pinagdugtong-dugtong mo daw yon, magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkuli ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya, let this message maging starting point sa inyo ngayon, 2025 and 2026. How is your growth now? Diba? How is your growth now? So maraming pagkakataon na wala ako dyan sa feeling ninyo, diba? I am much more affected sa parting hindi ko na kayo masyadong nakikita physically. Kasi pag nakikita kayo physically, I can see how you live, I can see how you talk, I can see how you decide for things, mag-decision sa mga bagay-bagay. Hindi naman lahat kayo nagiging ganon ka subject sa akin sa mga personal ninyo na buhay, sa mga problems ninyo sa buhay. So, dahil malayo ko sa inyo, honestly, yes, there comes sa akin na hindi ko kayo masyadong magagabayan sa inyong buhay. Not unless you will communicate yourself to me. Not unless some of you, yung iba sa inyo, ginagawa yan, nakipag-usap sa akin. But some of you, I think, when you grow up, the more you grow up, the more you become more private. And we respect those things. The more you grow up, the more you will become private sa inyong mga buhay. The more you grow up, the more you sometimes detach yourself in the ministry. Nakita ko na yan sa maraming pagkakataon, maraming tao, even sa mga nag-abroad, no? When they grow up, they will be part of the body of Christ, and now they don't become a part of the body of Christ unless someone tell them to become part of the body of Christ, or to be with their previous body of Christ. They will become connected again. But tandaan niyo itong message na ito, kahit saan kayo magpunta, kahit saan kayo makarating sa pagdating ng panahon, kahit saan kayo dali ng growth ninyo sa future, and I'm hoping, na yung inyong mga growth is not just about financial or money or about, alam niyo yun, yung mga pagpapagal lang sa buhay. Sometimes people, dinidetach nila yung sarili nila sa ministry because yung masyadong focus sa mundo, yung masyadong pagod na kailangan nilang bunuin sa mundo, it requires them
na umalis dun sa ministry. And mahirap yon. Minsan, hindi mo man naintindihan yung sarili mo. Ganun ka na pala. Nandun ka na pala sa ganung state. Pag naririnig mo yung mga about sa ministry, umihiwalay ka na kagad. I don't think you will realize it now. Maybe in the future, pag masyado nang medyo marami na kayong anak, marami na kayong responsibilidad, you might realize these things. But to tell you in advance, sabi ko nga, kahit saan man kayo magpunta, become part of the body of Christ. Diba? Napaka-weak na ngayon ng katawan ni Kristo. But right now, I want you to focus about yourself. 2025, 2026, kumusta na kayo ngayon? What are you doing right now that you will say you became much more stronger as part of the body of Christ. You became much more stronger to hold one muscle, 'di ba? To hold one muscle to another. Ganun yung trabaho ng ligament eh. Pinagdudugtong yung muscle to muscle eh. Hawak mo dito, hinihila ka. And the more na nagtutulungan kayong maghilaan, the more na naggumagaan yung hinihila nyo. Pero kapag yung iba bumibitaw na, ayan, nagkakapatiran na yung muscle. Hindi kapatiran na, napapatid na yung pagkakadugtong ng mga muscle. Diba? Nag-uumpisa ng bumitaw. Nawo-worn out. Ibig sabihin, ayaw na nila yung stress, bibitaw sila. And kapag bibitaw sila, instead na maging caution ng growth, lalo pa yung mawawala. And this describes the body of our Lord Jesus Christ. So I'm worried about your life. I am much more worried about your life kaysa sa mga worries sa church natin, sa KYMC. You know, KYMC will always become a KYMC. Yung mga ministries, ilan lang naman yung mga ministries natin taon-taon. Even this 2024, wala nga tayong Children Fest. We only have one mission sa Mindoro. We naging busy lang tayo dito sa part ng caroling, and for the rest of the months, January to February to December, it's about feeding program, Sunday services, you know, mag-attend ng mga discipleship and Bible study for your growth. It's not even requiring you to do something. It's not even requiring you to move a muscle, to spend so much money, to spend so much of your time, of your life. It will just require your attention to learn, to listen. Diba? Kahit yung mga Sunday services natin. But I am always worried about you, diba? But I am happy na makita kayo nag-grow, happy na nakikita kayong lumalaki, I am happy na nakikita kayong tumatanda na. Bukas makalawa, di ba? Marami na ulit kayo nagtatrabaho na lahat. Ilan na lang yung mga estudyante natin. I'm always thinking in advance na, di ba? Pag nagtrabaho kayo, there might be a changes sa ministry, and I don't want to hold you back. Di ba? Ayaw kong gawin mangyari sa KYMC, i-hold kayo dun sa pwede niyong maging future. If you need to decide on something that is about your career or your future, mag-decide kayo doon. But don't let your decisions, don't let your growth, alam niyo yun, don't let your growth become a reason para ma-burden kayo doon sa inyong pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Yun yung ibig ko sabihin. Parang, I want to grow in this part of the world, on this part of my career in life, but I want to detach myself because I cannot hold the ligament for a while dahil kailangan kong i-strengthen yung sarili ko dito sa mga bagay sa mundo. You know, I don't think na yung trabaho sa mundo, yung mga pagpapagal natin, pagbubuhay ng pamilya, pagbubuno ng career, will require you to remove yourself, di ba? Actually, the more na naka-attach ka dun sa muscle, dapat mas nagiging strong ka. And I'm worried sa inyo, na baka maisip ninyo, when you detach yourself dun sa ligament, dun sa mga muscle, baka mas naiisip nyo na mas magiging strong kayo. Sometimes, money deceives us. Financial abundance deceives us.
Parang mas kikita ako dito, mas lalaki yung opportunity ko dito. Money deceives us. But I'm saying, as long as you attach yourself to the body, find yourself always in the ministry, how you will serve the Lord, how you will suffer for one another kasama ng kasama ninyong mga mananampalataya. Even in this, not in just in KYMC, but in different part of churches, do not forget about this message, di ba? But right now, you are in KYMC, and all the ministries will always be the same, and madagdagan man yan. But the more you grow right now, there will always be a change. And those changes might not give you rest, di ba? Parang mas pagod ka pala kapag hindi ka konektado. Mas pagod ka pala kapag wala na yung Diyos sa'yo. Minsan narinig ko nga, konting bagay lang na mga situations sa church, baka naapektuhan kayo. Di ba? Naapektuhan kayo. In a way na dahil busy kayo sa church, I don't think busy kayo sa church. KYMC, Saturday, Sunday ng hapon. And everything is about the world. Monday, Tuesday, about work, about school, Monday hanggang Friday. This makes you tired, di ba? Yung pagod ninyo madalas, yung rest ninyo naapektuhan dahil nga, Sunday, doon na lang natitira sa Panginoon, di ba? Papahinga mo na lang, ipaglilingkod mo pa. But honestly, the result is yung buong pagod mo sa buong linggo, yung burden mo, yung stress mo, nabubuhos madalas din minsan sa simbahan. If there are church problems, no matter how small, minsan nagiging big deal. So ang gusto ko sa inyo mangyari nun, you will think about it. You will think about your growth. You will think about this body of Christ. Sabi niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Do not forget that you have a relationship with our Lord Jesus Christ. He is your head. He is the head of everyone. And from Him, we are being molded. From Him, nahuhubog tayo bilang mga ligaments, bilang mga muscle strain. At naidudugtong tayo sa ibang muscle para suportahan yung bawat isa. Because of His forgiveness sa atin, because of His mercy, because of His love, because of His care. We don't think about the stress, we don't think about the persecution, the tribulation, the struggle, sin life. It's just about we are becoming stronger and stronger dahil nakasandal tayo sa ating Panginoong Hesus. And then many come tired. Marami sa inyo yung mga nanghihina sa faith because of the busyness and life struggles sa buhay, especially financial. So everyone will grow. Sabi nga kanina doon sa verse, we will in all things grow up into Christ. So lahat tayo mag-grow. Lahat kayo nandyan mag-grow. And there will be more time na mag-grow pa kayo, na mag-grow. And let not your growth, think about it, let not your growth make your growth become a reason to become much more stronger, to hold tight one another. And let not your growth become a reason to be, na hindi na maging parte ng katawan ng ating Panginoong Kristo. It's about your relationship with our Lord Jesus Christ. Huwag ninyong pababayaan yan. Yung salita ng Panginoon, huwag ninyong pababayaan yan. Regardless, kahit ano pang advice ng mga tao, walang makakapagpalakas sa inyo kung di yung relationship ninyo kay Jesus. Walang makakapagbalik sa inyo para maging tulong doon sa katawan ni Kristo kundi yung pakikinig ng salita ng Panginoon.
Kung pababayaan ninyo na hindi na kayo maging strong, maging matatag sa salita ng Panginoon, wala na kayong napapakinggan, hindi na ninyo naintindihan yung panalangin, wala na kayong panalangin. It's just all the effort of yourself sa buhay, puro na lang pagod. You deny the problems, you deny the negative things na nangyayari, either sa church or sa personal na buhay, sa pamilya. Diba? You will become tired, you will become restless people. And all you will see is tiredness and fatigue and pain. Diba? Pero yung mga taong may relationship sa Panginoong Jesus, it's just as simple as repentance. At saka yung love na ini-embrace ni Lord sa kanila kapag napapatawad sila, they are growing much stronger. Lalo silang nagiging malakas. And pag lalo silang nagiging malakas, lalo silang nagiging bahagi ng katawan ni Jesus. So, I think yun lang yung magiging message ko sa inyo ngayon. And I hope lalo kayong maging masaya dyan maging masaya kayo at maging mas malakas pa kayo dito sa year-end celebration, year-end party na meron tayo dito sa KYMC. Marami nang nagdaang panahon, marami nang nagdaang sitwasyon. And but you always need to think about, especially your relationship sa isa't isa, your relationship sa ating Panginoong Jesus. And this will make you forget all the problems, but you will always have the strength to move on, always have the strength to hold on to one another. Nawa, makita natin itong mensahe na to, di ba? Pakaganda ng message. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen and amen. Let us pray. Ama namin sa langit, muli salamat po, Panginoon, at napakadakila mo, Panginoon, sa paghubog sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Ama, ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ang iyong anak, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus, ang siyang ulo naming lahat. Sa Kanya kami humuhugot ng lakas, Panginoon. Yung relationship namin sa Kanya, Panginoon, ang nagpapatatag sa amin, ang nagpapasigla sa amin, ang nagre-renew ng aming mga puso't isipan, gaano man kadumi, Panginoon, o karaming problema, o karaming kasamaan, Panginoon, o kasalanan na aming mga nagagawa, mga pagkukulang, Panginoon, mga tampuhan, mga galit sa isa't isa, mga samaan ng loob, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, nabubura kapag iniibig ka namin, Panginoon, dahil sa lalim din ng pag-ibig mo sa amin. Kapag humihingi kami ng tawad sa iyo, Ama, kapag kami nagsisisi sa bawat oras, Panginoon, sa mga kasalanan naming ginagawa, hindi kami yung importante, Panginoon. Mas pinapahalagaan namin lahat, Panginoon. Tinuturing namin importante, Panginoon, yung bawat tao, Panginoon, yung bawat bahagi ng iyong katawan. At dahil dito, Panginoon, dahil sa iyong pagpapatawad, dahil ito sa iyong pagpapalaya at pagpapatawad sa amin, binibigyan mo kami ng lakas upang magmahal at mag-ibigan. Binibigyan mo kami ng dahilan upang magpatawad, Panginoon. Dahil kami una mo nang pinatawad, Ama. Dahil kami una nang nagsisi. Dahil mas itinuturing namin yung aming mga sarili na hindi higit kaysa sa iba, Panginoon. Dahil pare-pareho kaming lumuluhod sa iyong harapan, Panginoon, upang humingi ng tawad, upang magpakumbaba, upang sumuko na, Panginoon, sa aming mga katatagan, sa aming mga kalakasan, maging ito man ay bunga ng kayabangan, Panginoon, pagmamataas, pagmamalaki, pagkatalinuhan, o kawalan ng pagsisisi, Panginoon. Lord, isinusuko naming lahat. At sa pamamagitan ng pagsuko, Panginoon, tumatatag yung katawan mo, Panginoon. Lumalalim yung pag-ibig namin sa bawat isa. Yung pagpapahalaga namin sa bawat isa
ay mas naghigit na nagiging importante sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na malayo, Panginoon, sa mga pasanin ng mundong ito. At huwag nawa namin makalimutan ang pagmamahal mo sa amin. Buusan mo kami, Panginoon, ng marami pang kaalaman patungkol sa iyong mga salita upang lalo naming masalamin, Panginoon, yung mga aming kamalian at kasinungalingan sa sarili, mga kasamaang nagagawa. Dahil ito, Panginoon, yung magpapalakas sa amin, yung pagtitiis namin, Panginoon, yung pagluhod namin, yung pagpapakumbaba namin, ang siyang tunay, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng lakas na nagmumula sa iyo. Bilang ulo naming lahat, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, pagpalain mo, Panginoon, yung lahat ng nandito ngayon, lahat ng takapakinig ngayon, Panginoon, maski sa online, Panginoon, at lahat ng nandyan ngayon, Panginoon, at dumalo, Panginoon, sa aming maliit na selebrasyon, Panginoon. Nawa mapapurihan ka namin, nawa maitaas ka namin, nawa gawin namin lahat ng tama, Panginoon, sa pagkakataong ito na celebration, Panginoon. Nawa maging tapat kami, Panginoon. Nawa maging mapagpakumbaba kami. Nawa isuko namin, Panginoon, lahat sa iyo, Panginoon. Binibigay namin sa iyo lahat, Panginoon. Lahat ng aming mga halalahanin, lahat ng di namin kayang bitawan, Panginoon, binibitawan namin, Panginoon, dahil sa iyo. Dahil sa iyong pag-ibig na sumasakop sa aming buhay, na punong-puno ng pagpapatawad mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Ikaw lang aming pinupuri, tinataas sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Alright, thank you guys and enjoy again. Happy year-end party celebration sa inyong lahat na nandyan. God bless.